kung sakasakali lang po na ma-impeach at ma-convict si Vice President Sara, kung mawala siya, kung ma-remove siya from office, President Marcos will appoint a vice president from among the incumbent senators and congressmen. Halimbawa na si President na natanggal nga, so si President pwede niya i-appoint si Speaker Romualdez as vice president. Ngayon, pagdating sa Senado, yun ngayon ang problema ngayon. Makuha ba nila yung 2/3 vote for to convict? Napakahirap noon. Yan ang problema. Kasi yung 2/3 dapat 16 ang boboto. Kaya makakuha lamang ng 8 si Sara at tapos na yan. O tapos kaya na. pagka halimbawa marami nag-abstain, ay hindi ma-reach yung 16 votes na yun. Hindi siya mako-convict. Hindi siya matatanggal. Dati ito ay sa House initiative lamang. Pero bilang co-equal body at para naman may transparency, ang Senate ay merong ding pagkakataon na makatulong sa pamamagitan ng AKAP. Dagdagan Balita News Update. At sa amin, nakapag-harvest na kami. Kakatanim lang eh. So, hindi, buti na lang yung timing, hindi yung bago aanin, nakapag-ani na tayo. So, kung yung season na susunod... 5,000 pesos. Okay. It's, there's a, hindi... 5,000 pesos. Hindi, akong bangag. Alright, bueno mga kapitan, welcome back na naman ho. Magandang buhay ho sa ating lahat at nagbabalik na naman ho tayo para magbigay ng mga reaction na video sa ating mga mapapanood ho, sa ating mga kasamahan na mga vloggers at sa mga iba't ibang media outlets ho. And ngayon po ay magbibigay ho tayo ng reaction patungkol ho dito sa usapin ng budget ho ng AKAP. Kasi nga po may nakikita ho tayo dito na mga siguro may tagong or patagong kasunduan between ho sa ating mga senador at mga tunglisista, mga kabalitaan. Yun po lang ay ating sariling pananaw ho at bago ho tayo magbigay ng ating sariling pananaw at ipapakita ho muna natin itong report ng SMNI na hindi na pumalag ang Senado na maisali sa 2025 national budget ang ayuda para sa kapos ang kita o AKAP, mga kabalitaan. So kung bago pa lang ho kayo sa ating official YouTube channel, Danagan Balita Reaction Video News Update, mag-subscribe na rin ho kayo at pindutin ang notification bell. Like, comment, and share, mga kabalitaan. So sige po, sisimulan na ho natin. Makinig ho tayo dito sa SMNI. Hindi na pumalag ang Senado na maisali sa 2025 national budget ang ayuda para sa kapos ang kita o AKAP. Kung bakit, alamin sa balita ni Carla Abellana. May hati na ang mga senador sa ayuda para sa kapos ang kita o AKAP program para sa taon 2025. Ang AKAP ay isang financial assistance program na ipinatutupad ng Department of Social Welfare and Development. Sa naunang pagtalakay ng Senado sa budget ng DSWD para sa susunod na taon, sinabi ni Amy Marcos na ito ay tinanggal na. So are you saying there's no AKAP in the Senate version? Yes, I deleted it entirely. How much did you delete, Mr. President, Madam Chair? Yes, 39 billion which was added in the House version. Pero matapos ang bicameral meeting ng mga kinatawan ng Senado at Kamara araw ng Miyerkules, ay kinumpirma mismo ni Senadora Grace Poe na kasama na ang AKAP sa 2025 national budget. Paliwanag ni Poe, chairperson ng Senate Committee on Finance, na pumayag na dito ang mga senador dahil para naman daw ito sa mga nangangailangan. Dati ito ay sa House initiative lamang. Pero bilang co-equal body at para naman may transparency, ang Senate ay merong ding pagkakataon na makatulong sa pamamagitan ng AKAP. Pero kung dati ay ang mga mambabatas lamang sa Kamara ang may access sa pondo ng AKAP, ay may parte na rin dito ang mga senador. 26 billion pesos ang nakalaan na pondo sa AKAP para sa taong 2025 na aprobado ng dalawang kapulungan. Mula rito, 21 billion ang nakalaan sa Kamara habang 6 billion naman sa Senado.
Hindi siya katulad nung hinihingi nila, pero napagbigyan natin dahil nga itong AKAP ay mas lalo nating pinaklaro kung para saan ba ito. So ito ay para pangtulong dun sa mga nangangailangan na minimum wage earners na apektado ng mga sitwasyon o kaya ng inflation ngayon. Matatandaan na naging sentro ng kontrobersya ang AKAP nang sabihin ni Senadora Amy Marcos na ginamit ito ng ilang kongresista upang lituhin ang mga Pilipino para sumuporta sa People's Initiative. Para sa Diyos at Pilipinas kong mahala, Carla Abellana, SMNI News. Mga kabalitaan, so magbibigyan ho tayo ng reaksyon sa balitang ito dahil imposible ho na makalusot talaga itong AKAP budget ni Romualdez. Dahil una, yung pinsan niya ay pinapabura ang 39 billion pesos na AKAP budget dahil siguro may nakitaan ho ito si Senador Amy Marcos na hindi ho kaya-aya sa naturang proyekto. So ngayon, pagkatapos ng BICAM ay lumabas na ho na lumusot. Ngunit natapyasan ito from 39 billion pesos, nagiging 29 billion pesos na lang ito, mga kabalitaan. So kung ating titignan ho, yung mga pangyayari ngayon, si Inday Sara Duterte ay may kaso ng impeachment trial. Hindi ko sinasabi na ito yung kanilang pagkasunduan at kaugnay ho sa kaso ni Inday Sara Duterte. Ngunit sa ating sariling pananaw, mga kabalitaan, ay posible ho na ito ho yung mga napag-usapan. Una, pinapalusot malamang yung budget ng AKAP para ho sa kaso ni Inday Sara na hindi ho ito matuloy, mga kabalitaan. Parang bribe na rin, no? Bribery na itong tawag, mga kabalitaan. Napunta na tayo sa bribery, no? Parang binayaran yung hindi, parang hinold up yung Senado ng Kongreso na bigay mo sa akin yung 26 billion na lang. Tapos kayo nang bahalang bumoto ni Inday Sara na pabor kayo na hindi matutuloy yung impeachment. Hindi na kami magre-react dyan. Dagdag pa kami ng 6 billion para sa project nyo. So, paghahati-hatian nyo na lang yan dyan. Parang tinulis, parang hinold up yung Senado sa balitang ito, mga kabalitaan. Di ba? Mantakin nyo po. Tingnan niyo mga pagmumukha nito ang tawa ni Romualdez. Hanggang yung ngiti niya hanggang tenga. Itong si Akop naman, si Zaldico. Parang perfect yung araw ni Jan dahil marami na naman siyang makukuhang proyekto mula sa gobyerno para sa kanyang distrito. Baka kukuha na ito ng budget sa kanyang ghost project na tawag nito. Flood control, mga kabalitaan. Kasi nasira na yun. Tinatawag natin ghost project kasi hindi na natin nakikita. Wala na kasi sirang-sira na yun sa pagbaha. Diba? So, hindi ko sinabi, ganun ho ang nangyari, pero ang opinion ko lang, karapatan ko pong magbigay ng sarili kong pananaw dito, na ganun ho, parang hinold up na yung Kongreso, yung Senado, para maibigay lang ho yung gusto ng Kongreso, ng Senado. Sige, tip ko sa inyo yan, 6 billion. Bahala na kayo. Butuhan nyo na sa Sara na hindi matutuloy yung impeachment complaint. So, nakakatawa tong balitang to. Ewan ko ba ano nangyari sa mga opisyalis natin sa gobyerno ngayon. At alam naman ho natin na itong si Martin Romualdez ay naghahanda na para sa 2028 presidential elections. Kaya para ho nga makilala siya sa taong bayan, siyempre gagawa ho yan akbang. Mantakin niyo po, lumalabas, namimigay ng ayuda, cash financial assistance para sa mga mahihirap na hindi naman ho talaga trabaho yan ng Kongreso, kundi ay sila ay magka-craft ho ng isang batas para ho tibayin ng Senado at siyempre isi-serve natin sa taong bayan na nararapat ho para sa kanila, mga kabalitaan. So ngayon ang nangyari, parang tikong bibig yung Senado sa ginagawa ho ng Kongreso. Just imagine yung Kongreso, ilan lang yung makukuhang boto ho nila sa kanilang distrito. 100,000 lang something o 300,000 pinakataas na kahit sabihin natin 500,000 sa isang distritong boto, pwede na yan. Samantalang itong ating yung mga senador ay buong mamamayan, 100 million plus voters ay meron silang makukuha dyan, mga kabalitaan. So ewan ko ba sa mundong ibabaw ngayon. Wala na akong masabi.
Anyways, pag-usapan pa rin natin yung yung impeachment complaint against sa ating pangalawang pangulo. Ay papakita ko po dahil sabi ng isang lawyer or impeachment lawyer expert na si Attorney Macalintal, kailangan lamang daw ng 8 votes na makuha ni Sara sa Senado para hindi ho matuloy itong impeachment trial, mga kabataan, or impeachment case laban sa ating pangalawang pangulo. Yan. Attorney Romy Mac, good morning. Good morning, sir. Magandang umaga sa inyong dalawa at sa inyong mga tagapanood, tagapakinig. So, Attorney Romy Mac, kwentuhan mo nga kami, ano yung mga insights mo dito sa impeachment? Yung proseso po, hindi na tanggal si Erap through an impeachment, Attorney Camo. Yes, so si Erap, hindi siya na-impeach siya. Alam mo Sa kasi, House. siguro dapat malaman. Ano bang ibig sabihin ng impeach? Sige po. Ibig sabihin, ay ina-accuse, inaakusahan. Kaya hindi, sa akin, with due respect, hindi tama yung nais nilang ma-impeach. Hindi ganun dapat. Nais nilang matanggal sa tungkulin sa pamamagitan ng impeachment. Tama. Kasi yung ma-impeach, para lang inaakusahan mo, walang iniwan yan sa piskalya. Ikaw ay naghahain ng iyong criminal case sa piskalya. Dito sa impeachment, yung reklamo mo para matanggal ang isang impeachable official, inihahain muna sa House of Representatives. Kapag ka napatunayan na sufficient informed substance at maisampay yan sa House at magkaroon ng sapat na boto para maisampa sa Senado, yun, na-impeach na siya. Ibig sabihin, an information was filed. Isang kaso na ang naisampa upang matanggal siya sa tungkulin. At ang kaso ay sinasampa sa Senado. Sapagkat doon sa Senado, ang Senado magiging kukum. Sila ang magdi-decide kung dapat matanggal ang isang impeachable official. Pag natanggal siya, hindi siya na-impeach, kundi natanggal siya. He was removed from office through the process of impeachment. Ibig sabihin, Attorney, yung pag nakuha ng Kamara yung 1/3 at naipasa sa Senado, impeached na ang opisyal na yon. Impeached siya. Oo, pero hindi pa siya remove. Hindi pa siya remove. Pwede rin sabihin na pwede na rin sabihin na convicted? Ay, hindi. Wala pa. Wala Kapag pa. ka na-convict siya sa Senado, yun, convicted na Ayun, siya. Senado. Oo, doon sa Senado. Kaya hindi po pwede yung naghain ng nais silang ma-impeach. Hindi, nais silang matanggal sa tungkulin sa pamamagitan ng impeachment. Yun, okay. Ayun, ganun. Para malinaw. So, tama si Attorney Romy Mac. Para paalam natin yung tamang terms. Pag sinabing impeach, madaling gawin yun. 1/3 lang ng Kamara yun. Kontrolado nila yung Kamara. So, chances are, pwede talagang ma-impeach. Pero ang importanteng act is remove. Sa Senate, Senate naman yun. Sa Senado naman yun. Kaya parang naghain ka sa kaso sa piskalya. Tapos pagkatapos sa piskalya, pinapile yung information sa korte. Ang korte naman dito ang ating Senado. Kaya yung kaso ni Erap, na-impeach siya pero he was not convicted. Kasi ang nangyari doon, nag-walk out ang prosecution nung ayaw ipo-open yung envelope. Tama. So, magitan ng 11 to 10 votes, isang boto ang diferensya, ay hindi nabuksan. Nagalit ang mga prosecution, nag-walk out sila, nagtuloy na sila sa EDSA, nagkaroon ng EDSA power demonstration. Tama. Naalala ko nga yun. Then si Erap, hindi siya na-remove. He resigned from office. Umalis na lang siya. Nag-resign siya. Kaya si Pangulong Gloria Arroyo naging presidente. Yes. Ayun. Kasi VP at that time. 2001, tama. Kaya naging 9 years yan yung term ni Pangulong kaya naman Gloria. Nung maupo naman si Gloria bilang Pangulo, nabakante ngayon ng Vice President. So, ang nangyari, ang Pangulo ng Pilipinas, nag-appoint siya ng kanyang Vice President. Ay, si Ginggona. Si Ginggona. At yung appointment na yon, ina-approve yun ng majority vote ng House of Representatives and Senate voting separately. So yun ang succession. Hindi yung succession na Senate President. Appointment. Appointment yun. Ina-appoint from among the members of the House and the Senate. Kaya pwedeng kung sinong congressman o sinong senador, pwedeng i-appoint ng naupong presidente para maging successor na Vice President. Na pwedeng mangyari, Attorney Romy Mac, sa kasong ito, kung sakasakali lang po na ma-impeach at ma-convict si Vice President Sara, ganun-ganun ang mangyayari dito sa kaso ito. Kung mawala siya, kung ma-remove siya from office, President Marcos will appoint
a vice president from among the incumbent senators and congressmen. So, Kahit sino senator doon, and congressman, oo. pwede. Kahit doon. party list. Oo, kahit sino. Basta Prerogative congressman na. at senator eh. Ayun, Kaya yun ang mangyayari doon. Oo. Halimbawa na si President na natanggal nga. So si President pwede niya i-appoint si Speaker Romualdez as Vice President. Nako, yun pala yung plano siguro, no? Maganda yung explanation nito ni Atty. Makalintal kasi nga pag nawala ho yung Vice Presidente, hindi ho pala yung tinatawag na yung successor na tinatawag nila ay sa pamamagitan ho pala ng pagpipili ho ng ating Presidenteng Bongbong Marcos. So ngayon, ang ginawa ho ng Kongreso ngayon, ipa-impeach si Sara sa Congress at kung convicted ho siya diyan sa Senado, malamang ang pipiliin niya ang magiging Vice President, wala na pong iba talaga, kundi si Speaker Romualdez mga kabalitaan. Kasi pwede daw basta nakaupo. It's either from Congress o diyan sa Senado. So ito na siguro yung gustong mangyari ni Romualdez. Kaya pinipilit niya talaga. Baka yung meeting diyan na fellowship di umano, fellowship. Baka siguro yun na yung naging kasunduan. Sige, hayaan mo na lang kami, Mr. President. Insan. Kasi pag natanggal naman ni si Sara, ako na lang i-appoint mo bilang Vice Presidente para may kaagapay ka sa pagpapatakbo ng bansa ho natin, mga kabalitaan. Abot na rin natin pala. Ito lang pala yung gustong mangyari. And then, pagkatapos ng termino ni Presidente, siya na yung papalit bilang Presidente, tatakbo na ho siya at doon na ho yun, lulusot na yung kanyang plano, mga kabalitaan. Pero ang tanong dyan, kung tatakbo si Sara, kung pagbibigyan ng pagkakataon, siya yung makakalaban, ay hindi pa rin mananalo. Kung ganon, babalik pa rin yun sa mga Duterte sa mas pinakamataas na posisyon pa. Di po ba? Ang galing talaga ito ni Atty. Makalintal, no? May matutunan pala tayo rito, mga kabalitaan. Sige, tuloy ho tayo. So, ganon ang... Pero paano pag hindi naman niya nakuha yung majority vote? Di pipili ulit siya? Mag-a-appoint ulit sila. Appoint ulit. Okay. Pero makuha nila. Hindi po pwedeng ordinaryong tao o ordinaryong opisyal. Kasi congressman or senator. Nasa ligang batas natin kasi ang nakalagay doon na yung Vice President na iuupo ay dapat manggagaling sa incumbent senator at saka congressman. Kailangan Attorney Romy Mac, majority ng pareho o isa lang? Yes. Pareho. Kasi voting, separately yan eh. Oo. Hindi ba mahirap yun? Mahirap Hindi ba mahirap yun, attorney? Kaya naman pagka yan nagka-appoint na, bago naman mag-appoint yan, nagkaroon ng kasunduan na yan. Siyempre, hindi naman nakakahiya naman na mag-a-appoint ng Pangulo pagkatapos hindi aaprubahan. Ayun, tama pala ako. Talagang may kasunduan na ho dyan. Alam na ho natin yan yung fellowship na sinasabi ho nila, mga kabalitaan. Tama ho si Atty. Makalintal. Siyempre, nakakahiya naman ho sa presidente. Pag pumili yung presidente tapos pagbubutuan, hindi manalo yung kanyang gusto maging vice presidente. Tama ho pala itong si Atty. Makalintal. At tama rin po yung ating iniisip. Kaya galing, no? Galing. Talagang abot kamay ko na yung plano ho ng mga Kongreso dyan. Sige, tuloy tayo. So, iba yung usapan na yan. Katulad din ngayon, sinasabi na ang Pangulo hindi nakikialam. Siyempre, sasabihin niya yun para patunayan na independent talaga ang House of Representatives. Kasi kung talaga makikialam ang Pangulo, ay napakadaling mag-order. Kasi control nila ang majority. So, hindi talaga itutuloy yan. Hindi naman pwedeng hiyain ng House ang ating Pangulo sa bagay na yan. So sa itong prosesong ito ngayon, o sinong sinasabi na hindi nga nakikialam ang Pangulo, para to have a picture na talagang independent ang ating House of Representatives. Tama. Sa prosesong ito. Attorney Romy Mac, let's talk about time. Sa instant case nitong kay Vice President Sara, may time pa ba ang Kamara to actually impeach the Vice President and proceed? Tingin ko kung talagang bibilisan yan, pwede pa kasi kaya pa. Hanggang December 18 naman ang pang-adjournment At saka isa pa, kung talagang bibilisan. At saka ang nangyayari kasi ngayon, dala-dalawa yung impeachment complaint na isinampa. Sana magkasundo na lamang yung dalawa na isa na lamang para hindi masyadong maraming dokumento ang i-examinin. Kasi kung dalawa yan, ay dalawang kaso ang didinggin, ay napakatagal na proseso niyan. Kasi
dalawa ang sasagutin ni Sara Duterte. So they will be asking for time to answer. Sasabihin, teka muna, hindi pa kami. Give us due process. Siyempre, bibigyan mo ng due process yun sapagkat napakakapal ng mga impeachment na papers na yan. So sasabihin, yung sinampan ng grupo nila Colmenares, yung sinampan ni De Lima, kailangan namin ng so many number of days para kami ay sumagot sa bagay na yan. Pero kung isa lamang, magkakasundo sila, isa na lamang ang mananatili, isa na lamang ang didinggin. Kasi yun ang katulad ng sinasabi nga ni Mr. Colmenares na yung kanilang petition, isa lamang ang ginawa nilang ground, betrayal of public trust. Kasi nga naman kung yung kay De Lima kasi, sa grupo nila De Lima, marami mga grounds. Pero 14. kung tingnan mo, 14 lahat yun, kung kalimbawa, culpable violation, ay betrayal of public trust din yun. Kung nagkaroon ng graft and corruption, betrayal pa rin. Pa rin yun. Yun ang blanket. Oo, okay. Kasi yung betrayal of public trust, walang definition yan eh. Correct. Depende yan malawak. sa paningin. Malawak yan sa paningin ng mga kongresista. Siguro, pag ako yung nagle-lecture, sinasabi ko sa kanila, medyo malalim ang definition dyan at kung Tagalog halimbawa sa mga ordinaryong mamamayan, paano natin paliliwanag? Sinasabi ko, tingnan ninyo yung Tagalog version ng ating saligang batas. Kasi doon sa Tagalog version ng saligang batas, medyo malinaw sa pagkaka-explain sa Tagalog yung mga iba't ibang mga grounds for the impeachment ng isang impeachable official. At teka muna, Tony Roma, hindi ba pwedeng after na lang ng vacation actionan o gahol na rin dahil mag-eleksyon mga kampanya? Well, hindi pa naman. Siguro, basta bilisan lamang nila. O kaya naman, halimbawa nga talagang gusto ng mga kongresista, ay maghain sila ng sarili nilang complaint na isang complaint na permado ng 1/3 of all the members of the House of Representatives. Pwede yun? Pwede yun. Sila lang. Yun, pwede yun. Kasi yung summary report, inihanda na ho yan eh. Pag hindi nakalusot yung dalawang case na yun mula sa Bayan Muna at Anak Bayan or Akbayan Party List, ito yung pang plan B nila, yung summary report ng Kongreso na kung sana ay mabilis lang lagdaan ho yan ng mga 1/3 ng Congress dahil gusto nila itong mapatalsik si Inday Sara. Wala nang hiring-hiring? Kay ERAP. Yes. Katulad ng nangyari kay ERAP. Yung kay ERAP, ang naghain noon, mga kongresista. Opo. Na nag-file sila ng more than 1/3 of the members of the House of Representatives. Ang una nga nagsampa niyan, wala pang 1/3, kaya kinu-question nila ERAP. Hindi, wala pa kayong jurisdiction kasi walang 1/3 ng House of Representatives nung inihain yan. Nung nakahain na yung impeachment complaint against ERAP, saka lamang sumama yung ibang mga kongresista. Sinasabi ng mga abogado ni ERAP, hindi po pwede yan. Kailangan yung original complaint, andun na yung 1/3. Ang ginawa ng mga kalaban ni ERAP, nagpirma sila, sumama sila, they joined para mabuo yung 1/3. Na nung isinampa sa House, biglang i-declare ni Villar. Manny Villar. Sufficient inform na ito, and we certify this to the Senate. Then he banged the gavel and adjourn the session. Yun yung nagmadali siya. Attorney Romy Mac, nagmamadali siya. Kaya yun ay natuloy sa Senado. Di proteka mo na. Hearing yun. Kung mangyari yan, kasi pwede palang ganun, walang hearing para mas mabilis. Anong bale nung dalawang impeachment complaint na yun? Magiging moot and academic na lang yun. Siguro yung evidentiary value doon kukunin. Yung ibang mga ebidensyang inihain na doon, pwede lang magamit. So, yun ang pinakamabilis na proseso. Kasi dito sa ordinaryo, ay magkakaroon, i-refer pa yan sa committee. So it appears pwede palang Attorney Romy Mac, pwede palang i-railroad kung, to use for a lack of a better word, parang pwede palang i-railroad kung tutusin na may 1/3 tayo, may 1/3 tayo, diretso natin, walang hiring-hiring. Oo, kasi ang 1/3 yan sa tingin ko kasi para lumalabas sa Wikipedia, 300 something members yan. Ang 1/3 yan, mga nasa 105. Kayang-kaya nila, attorney. Kayang-kaya nila. Pero hindi ba ngangawa ang Sara Duterte naman na, due process, bigyan niyo akong due process, ayaw ko niyan. Wala sasabihin, doon ka na lang sa Senado, doon mag-due process. Ayun. Kasi doon na lamang, anyway, ganun din naman mangyayari, sasampa rin naman sa Senado. Ngayon, pagdating sa Senado, yun ngayon ang problema ngayon. Makuha ba nila yung 2/3 vote to convict? Napakahirap noon. Yan ang problema. Kasi yung 2/3, dapat 16 ang boboto. Kahit 23 lang sila.
ay 23 lang sila. Kahit 24 yan, 16 pa rin ang bilang dyan. Ano, ha? Kaya makakuha lamang ng 8 si Sara at tapos na yan. O Tapos kaya na. pagka, halimbawa, marami nag-abstain, ano ha? Ay hindi ma-reach yung 16 votes na yun. Hindi siya mako-convict. Hindi siya matatanggal. Oo, kaya yan minsan kapag yung sa political circles, ano ha, kapag yung political strategy, halimbawa, talagang hawak nila ang Senado, yung ini-impeach ay hawak ang Senado, okay lang, i-file nyo na lang sa Senado. Kasi pagdating sa Senado, mananalo rin naman sila eh. Walang iniwang iya sa impeachment ni Clinton. Alam ni Clinton noon na doon sa House matatalo siya. Walang number sa Senate. Pinabayaan na lamang na ito. Pagdating sa Senado, kontrolado naman ni Clinton yun, nawala rin na he was exonerated. Tama. Hindi siya na-convict. So, dito, kung sa tingin nila Sara, kontrolado nila Senado, pababayaan na lamang nilang ma-impeach na dyan sa House. Kasi sa ma-expose ang kung ano-anong mga alleged anomalies, then bantayan lang naman sa Senado kung makukuha niya rin naman na yung 8 votes na yun. Ngayon po, so medyo malinaw na yung puntos natin. May laban pala dito si Inday Sara Duterte. Kaya relax ho itong si Inday Sara Duterte dahil marami ho namang kalyado dyan sa Senado. 2/3 ho dapat makuha ni Inday Sara pero medyo mahirapan yung Congress dahil unang-una iisahin ho natin yung gustong yung Maka Duterte. Si Robin Padilla nandiyan na ho, isa na ho yan. Si Bongo, isa na rin po ho yan. Magkailan na ba? 2. Bato de la Rosa. Meron din. Malamang si Jingoy Estrada. Papasok din yan. Nabuboto na hindi ho papatalsikin si Inday Sara. 2 Villar. Manny Villar. Si Cynthia Villar. At itong anak na Villar. So 6 na. So 2 na lang yung kulang. Sino pa bang hindi ho natin natatawagan ho dyan? Di po ba? Sigurado ho, ay yung mga, ito si GB Ejercito, talagang bubuto rin ho ito kasi Maka Duterte din to eh. So dyan ho sila mahirapan mga kabalitaan, kaya relax lang ho tayo. At wag ho tayong, wag nyo kalimutan, manalangin din ho tayo na hindi ho magwawagi sa Senado itong impeachment. Kasi kita naman ho natin, na dito ho sa sa Kongreso na i-impeach na ho kahit hindi wala pa pong resulta, na i-impeach na ho si Inday Sara Duterte. Pagdating ho sa Senado, hindi ho ito mako-convict. Dahil alam natin kung iilan ho yung mga kaalyado ng Duterte diyan sa Senado, mga kabalitaan. So malinaw ho, medyo nakakagaan ng loob at walang nawawala na ho yung kabaho natin na baka manaig ho yung kasamaang plano ni Tamba. Kasi nga pag manalo siya sa Senado, for sure, ang pipiliin ng presidente natin ay itong si Romualdez, yung pinsan niya na magiging vice-presidente ng ating bansa. So, yun ang sinasabi ko noong unang video natin na drama-dramahan lang ng magpinsan sa Malacanang. Yun po yung titulo ng drama ho natin dyan sa Malacanang, mga kabalitaan. So malinaw pa sa Bulang Kristal na itong larong ito ay larong politika lamang, sinusubukan lamang kung makakalusot, mga kabalitaan. Kaya kung nagustuhan nyo po itong ating video presentation, yung ating reaction video, huwag kalimutan i-share nyo na, i-like at mag-comment. At huwag rin kalimutan pinaka-importanting mag-subscribe para tayong lahat ay updated sa mga kaganapan sa ating lipunan. At pindutin na rin ang notification bell para sa ating mga bagong i-upload na video at agad-agad nyong mapanood ito, mga kabalitaan. Kaya ako'y magpapasalamat na sa lahat ng mga overseas Filipino workers na patuloy ho silang nanonood at sumusuport at sumasubscribe ho sa ating munting bahay. Kaya lahat ng mga hindi pa po nakapag-subscribe, pindutin nyo na yung subscribe button. Luzon, Visayas at Mindanao, magandang buhay sa ating lahat. Lahat ng mga Pilipino, saan mang sulok ng ating mundo. Welcome ho kayo sa ating munting bahay. Ako'y magpapaalam na po. Kita-kits tayo sa susunod mga oras. To God be the glory. Mua-mua. Chip-chip. Peace out.